Ng buhay. Ako si Ian Franco R. Comentan at ngayon, samahan ninyo ako alamin ang mga opinyon ng mga ilang Filipino tungkol sa buhay at mga nagawa ni Dr. Jose Rizal. Tara! Si Ian Franco, and ano pong pangalan niyo? Ako naman si Teacher Lisa Espanyo. Ako ay nagtuturo dito, grade 6. Okay po. So, ang aking katanungan lang mang po ay, mahalaga pa ba ang pag-aralan ang mga gawa at buhay ni Rizal sa panahon ngayon? Opo, mahalaga talaga kasi ang mga kabataan ngayon is limot na talaga ang mga nagawa ng mga bayani, lalo na sa ating pambansang bayani na si Rizal. So, dapat ituro sa kanila ng maayos para yung mga mabuting nagawa ni Rizal ay matutunan din nila ngayon. Yun, lalo na ang ni Rizal is propaganda, lumalaban sa pamamagitan ng maayos na pamaraan. So, sana ma-adapt din ng mga bata yung makikipaglaban or kung may makaaway man sila, in a right way or sa maayos na paraan sila gumanti. Yun lamang. Maraming salamat po. Magandang gabi sa iyo. Ako si Ian Franco R. Comentan. Anong pangalan mo? Magandang gabi. Ako si Rihanna Ruben, isang grade 10 student mula sa Bulihan Integrated National High School. Okay. So ang aking katanungan lamang ay, mahalaga pa ba pag-aralan ang mga nagawa at buhay ni Dr. Rizal sa panahon ngayon? Oo, mahalagang pag-aralan natin ang buhay ni Dr. Jose Rizal dahil siya ang ating pambansang bayani na may malaking ambag para sa kalayaan ng ating bansa. Okay. Sa pamamagitan ng kanyang pagsulat ng iba't ibang nobela at kanyang mga sakripisyo para sa ating bansa, matututunan natin ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, edukasyon, at tapang upang ipaglaban ang tama. Kung pag-aaralan natin ang kanyang buhay ni Dr. Jose Rizal, maintindihan natin ang ating kasaysayan at maipagmamalaki natin ang ating pagiging Pilipino. Okay. Thank you, Hannah, sa napakaganda mong sagot. Ako po si Melanie. Ano pong trabaho niyo? Isa akong businesswoman. Ang daming paninda. Ako. So, ang aking katanungan lang po ay, mahalaga pa bang pag-aralan ang mga nagawa at buhay ni Rizal sa panahon ngayon? Okay, so sa panahon ngayon, though talagang malaking pagbabago ng ating panahon ngayon, no? Ang buhay at mga nagawa ni Dr. Jose Rizal ay napakahalaga para sa akin kasi ito ay nagsilbing inspirasyon sa mga kabataan, lalo na sa literatura, no? Yung mga bata kasi ngayon, nakakalimutan na nila yung mga kalimitan na sa aking nakikita, nakakalimutan nila yung mga nakaraan na mga nagawa ng mga bayani natin. Si Dr. Jose Rizal, hindi man siya gumamit ng mga sandata na barel, espada, unlike ng other heroes natin. Pero naipakita naman niya ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanyang talino at kanyang panulat. Actually, nakilala ang ating bansa dahil kay Dr. Jose Rizal sa iba't ibang panig ng mundo. At sa kanyang mga isinulat, namulat ang karamihan ng mga Pilipino na may mali sa pamalakad ng pamahalaan. So, isang inspirasyon yun, kung ipagpapatuloy yun isama sa akademiko, tama? Okay, dun sa akademiko pa o sa mga subject para sa mga bata, talagang malaki ang pwedeng magawa nito bilang isang inspirasyon. Sa pagtatapos ng ating samahan, nalaman natin na ang ibang tao ay may sariling salita kung paano nila maipapahayag ang kanilang mga opinyon. Pero sa tatlo nating na interview, isang estudyante, isang teacher, at isang businesswoman ay iisa ang kanilang parating o gustong ipahayag na mensahe na ipagpatuloy ang pag-aaral sa buhay at mga nagawa ni Rizal. Isa-isahin natin sila. Una ay ang teacher. Ang teacher, si ma'am. Si ma'am ay napakagandang
o nagpahayag ng napakagandang mensahe para sa atin. Ang kanyang pahayag ay nagmumulat na si Dr. Jose Rizal ay gumamit ng kanyang katalinuhan at hindi gumamit ng dahas at pisikal para lang mapalaya ang mga Filipino. Ito'y nagpapakita na ang paghahangad natin sa kapayapaan at kalayaan ay maraming paraan para ito'y magawan ng solusyon. Hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi na rin sa pag-iisip natin. Ang gusto lang iparating ata ni ma'am ay tayong mga Filipino or lalo na ang mga estudyante at mga kabataan na gamitin natin ang ating katalinuhan upang makaresolba ng isang problemang ating kinakaharap at gayahin natin ang mga paraan ni Dr. Jose Rizal upang masolusyonan at mapatibay natin ang ating nasyonalismo. Pangalawa ay ang businesswoman na si Ma'am Melanie ay napakaganda ng kanyang kasagutan at ako mismo ay naging inspirasyon ang kanyang mensahe sa araw-araw kong gawi. Si Ma'am Melanie, nasabi niya na dapat pagtibayin pa natin ang pag-aaral natin sa mga nagawa at buhay ni Dr. Jose Rizal dahil ito'y napakahalaga sa ating pagkatao. Siya ang simbolo ng pagbabago at ang pagbabago na yun ay dapat nating akuin para maging hayag tayo or maging hayag na Filipino at mapatatag pa natin ang pagmamahal natin sa ating bansa. Ang kaulihan ay ang estudyanteng napakatalino, si Ate Hana. Si Ate Hana Ruben ay nagpakita ng kanyang katalinuhan. Kahit pa siya'y kabataan ay may alam siya na dapat aralin o dapat pag-aralan ang buhay at mga nagawa ni Rizal. Dahil para sa kanya, ang pag-aaral kay Dr. Jose Rizal ay hindi kasalanan o hindi sayang oras dahil ito'y nagbabago sa ating isip na patuloy gumawa ng tama at akda para sa kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. So, sa kabuuan na para sa akin, natuto din ako na mas mahalin pa o mapatatag ang aking nasyonalismo. Pagsilbihan ang aking minamahal na Pilipinas at pagtibayin ang pag-unawa at pagmamahal ko sa aking bansa. Ngayon, natapos na natin ang ating pagsasama. Sana may naintindihan kayo at naging inspirasyon ang kanilang mga mensahe para patuloy nating mahalin ang mga aral at mga nagawa ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, ang simbolo ng pagbabago at gabay natin para para mapanatag natin ang ating nasyonalismo at makabuo ng bagong Pilipinas. Maraming salamat.